Rosalie, bakit humingi sila ng extension kung gusto talaga nila ay mapabilis naman ng proseso? Monica, dahil nga sa dami ng documentary evidence, meron ang House Prosecution Panel para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Hindi pa rin tapos yung pagmamarka ng mga ebidensya hanggang ngayong araw ng Martes, June 25. Yung article of impeachment na umano'y-maling paggamit ng confidential fund, bumibilang na sa 4,000 yung documentary evidence. Bukod pa yan dun sa article na umano'y hindi maipaliwanag na kayamanan ng pangalawang Pangulo. Hanggang June 25 nga, yung batay sa schedule ay nakatakdang pagtatapos ng pre-trial conference. The prosecutors have expressed their uncertainties as to whether the marking will be finished by Thursday. And that is why we reached out already to Secretary Bantug through Secretary General Cheloy Grafil whether there are other measures which may be considered to be able to expedite more the process of marking the exhibits. Gumugugol din ng oras yung pagkakaroon ng kaparehong exhibits ng defense team pero hiwalay pa ang marking ayon kay Representative Luis Tro. We understand that the defense is soliciting marking on separate document, which means parehas yung exhibits namin. Nevertheless, the position of the defense is to have their own marking in their separate set of documents. So you can imagine how time-consuming is this. Magkakaroon ng comparison of document before marking, one for the prosecution and next for the defense. Kabilang sa pinapanukala ng House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court yung pagpapalawig ng pre-trial conference ng 2 araw pa o hanggang araw ng Sabado, June 27. Gayun din yung pagdadagdag ng teams para sa marking of evidence. Sa kasalukuyan, merong 4 na teams para sa marking ng exhibits at ng mga dokumento at naisang prosekusyon na doblehin ang bilang na ito. Medyo mahaba po, maraming dokumento. Kaya nga po, kami po ay humihingi ng karagdagang araw at saka kung papayagan din kami, additional team. Gayunman, kinakailangan pa itong sang-ayunan ng defense team at pahintulutan ng impeachment court. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ng House Prosecution Panel on track ang July 6 na umpisa ng paglilitis kay VP Duterte. So we remain confident at umaasa naman kami na kung wala naman po magiging aberya, tuloy-tuloy lamang po ang marking ng ebidensya. Sa tanong naman kung sa tingin ba ng mga ito'y makatitipid sa oras kung pumayag na ang depensa sa pagkakaroon ng sabayang pagmamarka sa common exhibit o dokumento, tugon ni Lead Prosecutor Luis Tro. Kasi ang nangyari doon, separate yung presentation and marking for the prosecution, papakita kay defense, patatatakan sa impeachment court, pepermahan ng prosecution, defense at saka ng impeachment court. So yung prosesong yun, uulitin mo uli pagdating dun sa defense, notwithstanding the fact that you are talking about exactly the same document, no? So na-double yung time. So if they will agree na isang document lang, ibig sabihin isang examination lang, no? Isang permahan lang. So that will be, as to the time which will be spent, it will be diminished by half the time which is actually being spent when marking common exhibit but separate documents. Samantala, bukod dito, pag-uusapan naman ng prosecution team yung iba pa nilang nais na hilingin sa Senate Impeachment Court. Kabilang na ang disclosure ng mga testigo 3 araw bago ipresenta pag nag-umpisa na yung paglilitis. Gayun din yung partisipasyon ng public at private prosecutor sa pagpresenta ng mga testigo at ang posibleng pagbubukas ng box na naglalaman ng tax records ni VP Duterte at asawang si Attorney Man Scarpio.
Monica, kaugnay naman nung issue sa conviction threshold na panukala ni Attorney Michael Poa na pag-usapan na pag nag-convene ulit itong Senate Impeachment Court, sang-ayon naman dito si Lead Public Prosecutor Luistro. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Corz.